Magandang umaga po sa inyo lahat mga ma'am, sir, mga boss. So welcome again po sa J-Lat Vlog na naman po. At for this episode po natin, nandito po rin po tayo sa bayan po ng Umingan. Bali pang-apat na lote po na yara po nakita po namin sa araw na to. Time check, alas 9 na po siguro, alas 10 na. So itong property na to ay papakita ko po sa inyo. Ito naman po ay rice field po siya. Ang maganda po dito, nakaalong cemented road po siya. Ayan, barangay road po na simentado. At pasensya na po, medyo malakas yung hangin kaya baka hindi nyo po naririnig yung aking boses. So ito po ay 4.2 hectare yun, 4.2 o 4 na hectare po ito na binibenta. At maluwang yung kanyang entrada, maluwang po. At yun nga po, siguro hanggang sa may ano yan, mataas na portion na yan, yung mataas na yan yung mga sa anay. Yan, diretso po yan hanggang dun sa may poste na yan. At diretso po yan hanggang dun pa po. So ang estimate kong frontage na sa mga 100 siguro, kulang-kulang 100 meters po yung kanyang entrada. Simula po doon sa ano po ng anay at hanggang doon po sa mga kasama ko sa may poste po doon. At may poste ng kuryente na po dito, may internet connection na po, at yung kanyang source of water naman po ay deep well. Hindi ko lang po sure kung may deep well to. Wala pa na. Wala, pasok magpapa-install tayo kung sakasakali. So ang layo po niya sa National Highway, mga 1 kilometer lang po siguro sa National Highway. Papunta pong Region 2, Nueva Ecija, yan, papunta pong papunta sa tamang tao daw. Ayan, papunta po yun sa, yung ano naman, papunta dun sa Carmen, kanya sa T-Flex, sa T-Flex exit sa may Carmen. Siguro po mga 10 or 15 minutes po driving. Ayan. At wala po tayong dadaan ng rough road. Lahat po ay sementado. Wala po tayong dadaan ng rough road na ano. Direct na mukha. Wala rin dadaan ng rough road na tao. Loko talaga. Ayan. Pumunta ka dito, nakilibing ka. Wala ka man ng daladalang ano, styro. Ayan. So ano po, flat terrain po ito, ang property na ito, patag po, wala po tayong makikitang hili-hili type na yan o slope, wala po, flat po talaga, 100% po na flat. At ito po ay binubukid nila, first cropping nga lang po, south ulan lang po itong property na ito na tinatamnan po nila ng palay. Pwede rin pong tamnan to ng ano, ng second cropping, pwede rin pong tamnan ng munggo, or pwede rin pong tamnan ng mga fruit bearing, yan, mga dragon fruit, ganyan, mga kalamansi po, pwede po. At may mountain view po tayo dito, yung Mount Amurong, at kitang kita po dito yung bulubundukin po ng Caraballo. Ayan. At kitang kita rin po dito yung Malico. Ayan, yung isang sikat na tourist spot po yun na Little Baguio po ng Pangasinan, papunta po ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan, galing po kami dyan, napupunta po kami ng Isabela. Talagang maganda po yung view. Kitang kita po ito, dito po yung Malico dyan sa part na yan. At kitang kita rin po dito yung part ng Baguio City sa part na ito. At sa town proper po ng Umingan, mga 10 km po siguro, mahigit. Pero ang pinakamalapit po na town proper po nito, dito po sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan, dyan sa part na yan. Kitang kita rin po ito yung bundok po ng Balungaw o Mount Balungaw na tinatawag, dyan lang po siya. At dito po sa property nito ay, excuse me po, may mga malapit po dito mga resort na isa sa mga sikat po dito sa Pangasinan. At dito po ako napakasawa sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. So malapit lang po dito yung Carasakas na resort, yung hot and cold. Noon din po yung De La Peña Farm. Kung narinig niyo po yun, malapit din po dito yun. Mga ilang kilometro lang po ang layo po niya. Ayan. So ang ganda ang view dito, maganda yung view. Talagang yung bulubundukin po, kitang-kita mo dito sa part na ito. Para siyang painting. Maganda po itong i-develop itong property na ito. Pwede nyo pong gawing tourist spot din o kaya resort. Yan, pwede rin po dito. Maganda po siyang i-develop dahil maluwag yung entrada. At yun nga lang po ay hindi ko po alam kung hanggang saan dito yung ano niya, kasi hindi po sumunod yung mga kasama ko. So sa drone video na lang po makikita yung boundary po niya. Sa drone video po
At sa ngayon po kasi yung aming taga-drone po si Boss Jason ay tinamaan po ng sakit, may lagdat po, kaya to the follow na lang po yung kanyang drone video. I-upload ko na lang or ihintay ko kasi baka matagalan pa na may upload, kaya i-upload ko po muna siya siguro nang wala pang drone. Pero kung sakaling kaya na po ni Boss Jason, ihahabol ko na lang po yung kanyang drone video. Ayan. So kabahay na po dyan sa part na yan, may malaking bahay po dito sa harap niya. Nandiyan lang po yung mga basketball court sa part na yan. Ano pa, malapit lang dito yung bahay ng aking asawa, yung bahay po nila. Ayan. So ayan, 4 hectare po ito mahigit, na ang presyo po niya, hindi pala nasabi yung presyo, sorry. Ang presyo po niya 170 per square meter po. Kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismo may-ari na nagbebenta ng property. At ang sabi po sa amin ng source po namin dito, 2 titles daw po ito, itong 4 hectare po nito. Siguro tag-2 hectare po siguro bawat title, pero titignan pa rin po natin at kailangan po natin ipa-relocate survey po ito. Ang maganda po dito, sagot po ni seller yung capital gain tax, yung porsyento ng ahente, at yung kanyang relocation survey, ipasagot na rin po siguro natin, kausapin natin baka sakaling pumayag. Depende po sa usapan yan, makukuha na po sa magandang usapan po yan. Tapos yung transfer of title ay sa buyer na po. Yan. So pwede naman siguro kung sabi natin kung pwedeng i-all in na lang. Yun nga po sabi ko, makukuha po yan sa magandang usapan pag nag-usap po kayo ni seller at kapag nag-usap po si seller tsaka si buyer po. Kung tinatanong po yung last price, mas maganda po i-check nyo po muna yung property, tapos kung gusto nyo talagang i-negotiate yung price, schedule po natin, or kung gusto nyo tignan to ng personal at gusto nyo nang makausap yung may-ari, kakausapin po namin para ma-schedule po or malaman po natin kung available po siya sa araw na gusto nyo, or i-schedule po natin. Pero ang mas maganda po talaga, makita nyo po muna ng personal yung property para makapag-decide po kayo ng maayos kung ipo-purchase nyo or maghahanap pa kayo ng ibang property, kasi may mga ibang option naman po tayo mga property. Lahat naman po ng mga kliyente po namin, bago sila may mga inahanda na po kami mga ibang property kung sakaling hindi na magustuhan yung ipapakita namin una, pangalawa, yan, meron po kaming ipapakita pang ibang mga property kung sakasakali. Ayan. At kung magustuhan nyo po ito, at kung gusto nyo makausap yung may-ari, iset po natin yung magandang araw na wala pong matatama ang mga lakad nyo po. Ayan. Para at least mapag-usap po kayo, mapag-usapan ang dapat pag-usapan nyo, yung mga obligasyon ng bawat isa mapag-usapan nyo po. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.